Good morning, Yan, si Miss Jo Tejero. Good morning po, candidate number 8. Question ko lang, eto. May jowa po ba kayo? Actually, wala ako. Wala pong kinakasama. Pero ito yung mabigat na question sa'yo. Kung isa sa mga mahal mo ay biktima ng isang karumal-dumal na krimen at bibigyan ka ng pagkakataong magdesisyon na patawan ng parusa ang nagkasala, ano ang parusang nais mong ipataw at bakit? Isang personal at napapanahon na katanungan ang iniatang sa aking mga balikat ng punong inampalan. Hindi ko na po patatagalin ang aking kasagutan. Anong oras na po at alam ko pong may napili na po ang mga madla na kanilang napupusuan sa gabing ito. Kung ang aking pamilya ay biktima ng karumal-dumal na krimen, ano po ang tamang pagpataw na o parusa na narapat sa isang taong kumitil o gumawa nito sa aking miyembro ng pamilya? Wala na pong iba, ito po ay ang parusang kamatayan. Bakit kamo, marahil sa ating isipan, napakamaling gumawa ng isang kasalanan o ng isang pagpatay ng ating mga tao dahil ito ay labag sa ating Panginoong may kapal. Ngunit kung ikaw tao, nasa personal ka na buhay na kung saan kinitil ang miyembro ng iyong pamilya gamit ang iyong galit, poot, emosyon, alam ko pong ito rin pong parusa ang nananais nyo pong patawin sa kanilang mga ginawa. Ladies and gentlemen, panel board of judges, imagine if you are a straight woman, would you like to become unprivileged to do something like education because you are a woman? Sir, if you are a straight man, would you like to become limited for things that you can do because you are a straight man? Ganun din po sa Republika ng Bansang Pilipinas, meron tayong batas ng tao na kailangan harapin buhay na kung saan iyong kinuha, buhay din ang kapalit at dapat na nakataya. Because we should always remember the Article 3, Section 1 of the 1987 Philippines Constitution state that no person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law. Kaya kung ako ay biktima ng karumal-dumal na krimen, gamit ang ating emosyon, alam ko pong ganito rin po ang inyong magiging kasagutan. Magandang umaga po! Nangyayari sa ating bansa. Paano mo masasabi na pipiliin mo pa rin ang Pilipinas? Ulitin ko. Sa mga kaguluhan na nangyayari sa ating bansa, paano mo masasabi na pipiliin mo pa rin ang Pilipinas? So, okay. Sa totoo lamang po, bilang isang mamamayang Pilipino, masarap higit sa lahat ang tumanaw at higit sa lahat tumango at sabihin ako ay isang dakilang Pilipino. Dugo sa dugo, laman sa laman. Yan po ang aking panindigan bilang isang mamamayang Pilipino. Ngunit sa aking palagay, paano ko ba sa magiging paraan na pipiliin ko pa rin ang Pilipinas? Kapili-pili ang Pilipinas, ngunit sa nangyaring kaguluhan, unang-una, kaguluhan po na nangyayari sa ating pamayanan. Ito po ang mga tao na dapat natin pinagkakatiwalaan, pinaglilingkuran dapat ang taong bayan, bagkus tayo ay pinagnakawan ng pangarap ng ating mga anak. Sa totoo lang, masakit mang isipin na mga taong niluknok natin, sila po ang unang-unang nanluloko sa atin bilang mamayang Pilipino. Ngunit sa anong paraan ko po pipiliin pa rin ang Pilipinas, naniniwala po ako, pipiliin ko pa rin po ang Pilipinas sa likod ng kaguluhang nangyayari sa ating bansa. Dahil bakit kamo? Dahil sabi nga, ako ay Pilipino. Mamamatay ako bilang isang Pilipino. Yun po ang nakatatak sa aking pagkatao bilang isang mamayang Pilipino. Tandaan po natin, ang kaguluhan sa ating bansa, bagamat mahirap solusyonan, sapagkat sa nangyayari ito sa ating bansa, ano nga ho ba ang tanging pamamaraan natin upang solusyonan ang kaguluhan ito? Unang-una, masusolusyonan natin ang kaguluhan ng ating bansa. Unang-una, sa panalangin sa ating buong may kapal. Pangalawa, bumoto tayo ng tama at iluklok ang taong may paninindigan at sigit sa lahat, may takot sa Diyos at ay paglilingkod ng tapat at sapat sa ating pamayanan. Ngunit ganun at ganun pa man, pipiliin ko pa rin po ang bansang Pilipinas dahil bakit kamo, ako po ay isang dakilang Pilipino. Maraming salamat po. Miss Ma'am Sandy Acosta. Good evening, ma'am. Good evening po. Ang aking question po is, kung may isang lalaki mula sa Mars ay lumapag sa likod ng bahay niyo, paano mo siya lilibangin or tuturuan kung ano ang meron sa mundong ito? Pardon, ma'am.
Kung may isang lalaking mula sa Mars ay lumapag sa likod ng bahay nyo, paano mo siya lilibangin or tuturuan kung ano ang meron sa mundong ito? Okay, panandalian ko lamang pong hinihiram ang pakikinig ng iilan upang mas lubusan po nating maunawaan, maintindihan ang katanungang naiatang sa aking mga balikat ng ating puno ng inampalan. Dahil sa pagkakataon pong ito, nais ko lamang pong umingkay sa pangkalahatan na wala pong tama o mali ang maaring bitiwang kasagutan ng bawat kandidata. Ito po ay isa lamang opinyon hinggil sa lawak ng aming pangunawa. Pagbaybay sa katanungang naiatang sa aming mga balikat ng ating puno ng inampalan. Ngayon ang katanungan ay may hindayog sa ganitong pamamaraan. Kung may iisang lalaki daw po na nagmula sa Mars, sa papanong paraan ko siya i-entertain dito sa mundo na ating ginagalawan in a short way. Okay, ladies and gentlemen, as we all know, we Filipinos are known as hospitable. Ibig sabihin, tayo ay magaling at mahusay tumanggap ng mga bisita na kung saan man panig ng lugar, bansa o ano't ano pa man. Kung may isang lalaki na pupunta na nagmula pa sa Mars, sa papanong parang ko siya i-entertain, simple lang. Una, kakausapin ko siya. Tatanungin ko siya kung nagugutom na ba siya. Pangalawa, itatanong ko kung ano ang lehitimong pangalan niya at saan siya nagmula. Pangatlo, simple lang ang gagawin ko. I'll give all my best effort just to entertain him. Bakit? Kasi nagmula siya sa isang malayong lugar kung saan hindi natin alam. Hindi natin alam kung ano ang pinagmulan niya. It is as simple as that. Be responsible, be hospitable. Kasi sa realidad ng buhay, may mga taong nangangailangan sa paligid natin na kahit abot na ng mga kamay natin, hindi natin nagagawang tumulong. Kahit may laman ang bulsa ng bawat isa sa atin, wala na isa man sa inyo ang nagbibigay. Bakit? Kasi tinitignan niyo sila mula ulo hanggang paa. Nandiyan ang tinatawag natin judgmental. Nandiyan ang tinatawag natin panghuhusga. Tandaan po natin, dito sa mundo, pantay-pantay tayong nilikha ng Diyos. Walang mayaman, walang mahirap. Lahat tayong maglalaho sa mundo. Let us all inculcate into our minds na lahat ng tao, papano sa mundo, gawin mo ang pinaka-best ng buhay mo. Because at the end of the day, huhusgahan ka, hindi sa kung anong yaman meron ka, pero huhusgahan ka sa kung anong kabutihan ng loob ang naibahagi mo. Thank you. Thank Okay, so question para mabilis. Alam naman natin yung tanong ko medyo simple lang siya, pero kasi pagka binigyan mo siya ng deeper na meaning, medyo ma-expound mo siya. So sa tingin mo, ano sa'yo, sa sarili mo, ano ang kahulugan ng pag-ibig? Okay. Para ho sa akin, ano nga daw ho ba ang kahulugan ng pag-ibig? Siguro marahil dito sa mundo, ang pinakamagandang inilikha ng ating Panginoon Jesucristo ay ang pag-ibig, na kung saan pagmamahal natin sa ating kapwa, pagmamahal sa pamilya, pagmamahal sa mga kaibigan, at pagmamahal sa iyong mga kapwa-tao. Yun ho, para ho sa akin, ang ibig sabihin ng isang pag-ibig. Dahil ang pag-ibig po, hindi ho kailangan suklian, bagkus magbigay ka lang ng magbigay ng pagmamahal sa iyong kapwa, sa iyong pamilya, sa iyong kaibigan. Naniniwala po ko, higit kailanman ang pag-ibig ang mangingibabaw dito sa ating mundo. Maraming salamat po. Ayan,